At tayo po ay nasa Isaiah 59, unang bahagi, unang talata. Yan. Sa pagpatuloy po, no, simulan nga po ni Pastor Dom kagabi ang introduction. Yan, magandang gabi po, Pastor Landing. Salamat sa inyong pagsama. Yan. Bago po tayo magpatuloy sa unang talata, ay tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay sa kalakasan. At ngayon po ay ang pagkakataon na kami ay matuto sa iyong salita. Maraming salamat po sa pangunguna sa aming buhay. Dalangin ko po na kayo ang patuloy na sumama sa amin sa gawain ito. Ay ikaw ang maitaas. Ang mga kapatid na makasama namin sa online ay magkaroon ng stable na connection at sabay-sabay kami matuto. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. At ito ay aming maunawaan at maipamuhay. At ito rin ay maibahagi sa iba. Naway ikaw po ang maitaas at mapapurihan. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, so kagabi nga po, no, nasimulan nga po ni Pastor Dom ang introduction ng Isaiah 59. At na-recall niya rin, no, na-recap niya rin yung Isaiah 58 about sa Sabat. Dito nga po sa Isaiah 59 ay tumutukoy po ito sa kasalanan, no? Kasalanan na alam natin na nagmula po ito nagmula sa panahon ni Adan. At ito ang lumilikha o gumagawa ng isang malaking hadlang upang tayo ay magpatuloy sa Panginoon, no? Yung agwat na kanyang nilikha mula sa Diyos, mula sa pagitan ng Diyos at ng tao. So ito rin ay nagdadala sa tao ng pagkagumon at nawawala nga po yung connection sa Panginoon at ito ay nakakalimutan na. So dahil sa patuloy na pagkaasala ay ito po ay nagkokos lalo ng hindi pagkilala o pagsunod sa Panginoon. Nakita natin na ang kasalanan ay nagiging hadlang at ito ay nagsimula nga po nung panahon ni Adan at doon na nagkaroon ng pagkasira ng original na disenyo ng Diyos sa tao, no? Ang original na disenyo ng Diyos sa tao ay syempre yung malinis, no? Walang bahid ng kasalanan. At kaya nga po, nung pumasok ang kasalanan ay ito na yung naging naging nature, no? Kahit yung mga pinapanganak na bata, no, talagang nagkakaroon mayroon ng bahid ng kasalanan. So, ang nasirang original na disenyo ay patuloy na nakikita sa kapanahunan ni Propeta Isaiah at kahit ngayon, no, hanggang sa kasalukuyang panahon. Dito ay nagpapanatili. Ang pagpapanatili sa kasalanan o nananatili sa kasalanan ay patuloy na nagpapalayo sa Panginoon, no? Sa Diyos. At ito nga po ay ang hindi makita ng tao na sila ay lumalakad sa kadiliman. Ang bahaging ito ng ating pag-aaral ay nasimulan na kagabi at pagpatuloy lang po natin. Ulitin ko lang yung konting mga importanteng bahagi ng introduction, no? Ang kasalanan ay lumilikha ng hadlang na naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos. Ito ay nagpaparamdam sa kanila na hindi sila naririnig at humahantong sa kadiliman, kawalan ng katarungan at kalituhan. Ngunit, tatapos ito sa pangako ng Diyos, nakikilos bilang manunubos o may kakayahang magligtas. Yan. So ito ay darating na may kapangyarihan upang magdala ng kaligtasan at itatatag ang kanyang walang hanggang kaharian na kadalasan nakikita bilang isang propesiya ni Hesukristo. So itinatampok din po ng Kabanata 59 na kung paano naging sanhi ng paghihiwalay o pagkahiwalay ng tao sa pagitan, no? Yung pagitan sa Panginoon. At ito ay isang marka na dapat na tayo ay
hindi na namumuhay no, once tayo ay nakakilala sa Panginoon. Ngunit ang tugon ng Diyos noong meron nga po mga kasinungalingan, karahasan, kawalan ng katarungan, ay ang pagparito, no? Dahil tayo ay kanyang ililigtas at tutubusin. So, ang Isaiah 59 ay isang makapangyarihang kabanata ayon sa Bible Hub. Yun nga po, nabanggit nga po yung kakayahang magligtas ng Panginoon sa mga tao. So, binibigyan diin dito na ang kawalang kasiyahan ng Diyos na laganap sa kawalan ng katarungan at binabalangkas ang banal na pangako ng isang manunubos. Sa kabanatang ito ay marami pong pinapaalaala sa atin na ang ating pagiging makasalanan ay ang ating kawalan ng kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. Dahil sa paglayo ng mga tao sa Panginoon, yung naging hadlang na yun, yung naging pagitan na yun, ay nawala din, no? Yung connection at siyempre yung sa kaligtasan, no? Paglayo natin sa kaligtasan. Ngunit ang pinapaalala din sa atin ng Diyos na ang nagsugo, siya ay nagsugo, no? Ng isang taong makapagpapalaya mula sa ating kasalanan. At ito nga po ang Panginoong Hesus na siya ang manunubos. So, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga mahalagang kaalaman na makakatulong po sa mga tao na sa pagtimbang ng kanilang kalalagayang espiritual. Particularly, ang pagiging makasalanan at ang ginagawa ng kasalanan sa mga tao nagpapasakop at lumulubog dito. Ang kasalanan po ang siyang nagiging pinaka harang, no? At ito ang nagiging hindi na naman malaya ng tao na siya ay nagkakasala na. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat po sa inyong pag-join sa ating pag-aaral. Yun nga po, no, ito nga po yung nagiging harang. At hindi na naman malaya ng tao na siya ay lumalakad sa kadiliman. No? Tinatakpan ng katotohanan upang magpatuloy. Yan. At least, ingat. Nagpapatuloy, no? Doon sa pamumuhay o pagkagumon sa kasalanan. So, na-discuss din ni Pastor Dom yung bawat bahagi. No? Yun nga po yung talata 1 hanggang 8 ay tumutukoy po sa ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa talata 9 at 15a hanggang 15a, ang kasalanan na naglalayo sa atin sa kaligtasan. At sa 15b hanggang 21, ang kalikasan ng Diyos at ang tagapagligtas na kanyang sinugo. Yan. So, nakikita natin dito na ang nais sabihin ng Panginoon sa atin na tayo ay nagkaroon ng lamat, no, doon sa pagkaroon ng kasalanan. Ibig sabihin, dahil nga doon sa pumasok ng kasalanan, ay ito na po yung naging ng tao. Subalit ito nga po yung tugon ng Panginoon, nagsugo siya, no, ng kanyang bugtong na anak, at ito ay ang naging kabayaran sa ating kasalanan. So, ayan po yung isa sa pinaka importante na ating naipapamuhay o na uunawaan, which is the magandang balita, ang mabuting balita. So, ang pabor ng pagliligtas ay hindi ibibigay ng Diyos sa mga taong hindi nagpapakumbaba at nananampalataya. So, alam naman natin na sinabi po, no, doon sa John 3:16, ganoon na lang yung kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Kung sino lang ang sumampalataya, siya yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Siya yung maliligtas. Pero ang hindi ay syempre siya ay mapiperish. Yan. So, alam natin na ang lahat na walang anumang mabubuting gawa ang makapagligtas sa sino man. So, ito rin po yun, no? Usapin na wala tayong ambag, no? Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili.
Kaya lang may mga may mga tao talaga na hindi lubos na naunawaan ito, no? Sabi, paano yung ano? Paano yung action mo ng pagsunod? 'Di ba ikaw pa rin 'yun, no? So actually hindi po. Ito po ay resulta or manifestation na tayo ay binayaan ng pananampalataya ng Panginoon. Efeso 2:8, no? Yan. So kaya nga yung 9 para wala tayong may pagmalaki o no one can boast. Ang kailangan lamang gawin ng sino man ay magsisi at magtiwala. Ito nga po yung manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So ito yung mga napaka-importanting bahagi na dapat nating maunawaan sa gabing ito. Sinabi rin dito na ang talatang ito ay ang bahagi ito ay isang gandang paalaala ng ating napakalaking pangangailangan at ang sapat na gawain ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga kabanata 56 to 66 ay bumubuo ng pangwawakas na sulyap sa Isaias. So pangako nga po ng nandun nga po yung walong chapter na lang po tayo kasama itong 59 ay matatapos na po ang Isaiah. For umabot almost, kung March po ito matatapos ay 18 months po ang itinakbo ng ating pag-aaral sa buong aklat ng Isaiah. Yan. So tulad nga po na nababanggit ni Pastor Dom, hindi po natin minamadali ang pag-aaral. Hindi po natin kinukuha lahat sa isang araw ang isang kabanata. Bagkus ay mas nahihimay-himay natin, no? Nauunawaan natin ang bawat bahagi ng kabanata. So sinabi dito, pangunahing tema ng Isaiah 59 ay mula sa 1 to 2, ang kapangyarihan ng Diyos o ang paghihiwalay ng kasalanan. Ang paghihiwalay ng kasalanan sa talata 1 and 2, no? At 3 to 8, ang paglaganap ng kasamaan. Ang talata 9 to 15a, yun nga po na yung pagtatapat sa pagsasakatuparan. At talata 15b to 20, ang Diyos ay bilang manunubos. At ang talata 20 to 21 ay pangako ng Mesaya. Yan. So ang kabanata ay naglalarawan kay Jesus na darating bilang ang sukdulang manunubos upang lupigin ang kasalanan at itatatag ang kaharian ng Diyos na itinutupad ang pangakong ito. Sa unang talata po, makikita niyo po dun sa caption, ang title is ang kakayahan ng Diyos na magligtas. Kasi ito po ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos, no, sa kanyang pagliligtas sa atin. So, tinatalakay sa kabanatang ito ang sama-samang kasalanan ng mga tao ng Israel, ang papel ng Panginoon bilang hukom at tagapagligtas, at ang pangangailangan para sa isang matuwid na tagapamagitan. Gumagamit ang kabanata ng matingkad na paglalarawan upang ilarawan ang moral at espiritual na kalagayan ng bansa, na binibigyan diin ang pagkahiwalay sa Diyos na dulot ng kasalanan. Okay? So, yan po yung ating bahagi ng introduction na ating pinagpatuloy. At sa unang talata ay dadako na po tayo. Tingnan ninyo si Yahweh. Si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Grabe po yung isang verse o isang talata na tumutukoy na ang Diyos ay nakikinig o gumagabay, no, sa kanyang tao. Ito ay isang makapangyarihang paalaala ng kakayahan at kahandaan ng Diyos na magligtas. Tinatalakay ng talata ang isang karaniwang maling akala ng tao na ang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring hindi sapat o ang kanyang atensyon ay maaaring maglaho. Ang bisig ng Panginoon ay kadalasang isang imahen sa Biblia para sa lakas at interbensyon ng Diyos, habang ang kanyang tainga ay sumisimbolo sa kanyang atensyon sa panalangin. Maraming tao ang hindi lubusang kilala ang Panginoon dahil sa mga
maling naririnig or sa maling maling pamumuhay. So nakita natin dito yung tao no, na nagkaroon ng kasalanan at ang kasalanan ay nagpapatuloy sa kanyang buhay at ito nga po yung nagiging dahilan upang hindi magkaroon ng malalim na pagkilala sa Panginoon kasi nga namumuhay nga sa kasalanan eh. So ang tao ay hindi nila lubusang nakikita o naiintindihan ang kakayanan ng Diyos. Marami dyan na masasabi, kung may Diyos, bakit nila hinahayaan na ganito yung mangyari, no? So isang sitwasyon na hindi naunawaan ng tao ang tunay na kapangyarihan o tunay na kakayahan ng Diyos na magligtas. So sinasalungat ng talatang ito na ang anumang pagdududa sa pamamagitan ng pagpapatibay na ang lakas ng Diyos ay walang hanggan, ipinapaunawa nito sa atin na lagi niyang naririnig ang mga daing ng kanyang bayan. Kung ang kaligtasan o pagpapalaya ay tila na antala, ang problema po ay hindi nakasalalay sa Diyos, kundi sa kasalanan ng sangkatauhan. Kasi nga nagpapatuloy, no? So, nagpapatuloy sa kasalanan, kaya lalong lalalayo, no? Yung gap, yung pagitan. At ito po yung isang mabigat na dahilan kung bakit hindi natin to nakikita. Hindi natin nakikilala ang Diyos. Kasi, nandun tayo sa pamumuhay sa paggawa ng kasalanan. So, ganoon din, no? Kung saan ka nakapokus o ano yung pinamumuhay mo, yun ang mas nagiging pamilyar sa'yo, no? At hindi mo nakikita dito yung katangian ng Panginoon. Kasi nga, nandun yung pagdududa mo, nandun yung hinaing mo, no? Pero alam po ng Panginoon kung ano po yung bawat hinaing ng bawat tao. Kasi alam niyo yung laman ng puso mo eh, no? At tayo ay pinapaalalahanan sa talatang ito na ang kakayahan ng Diyos na magligtas ay andun po lagi, no? Hindi imposible, kundi lahat ay posible at ito po ang kanyang kapangyarihan, no? At nabanggit din, no, na yun yung pagligtas ng Panginoon o ng sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay tinawag pang kahangalan. Pero again, yun po ay kabaliktaran, kundi ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Yan. So nangaral sa part na to, no, nangaral nga po noong panahon na si Propeta Isaiah na matinding spiritual at moral na pagkabulok sa Israel. So ang mga tao ay nasa ilalim ng banta mula sa mga dayuhang bansa. Kung maalala natin sa mga unang bahagi ng Isaiah, ay nandun yung mga yung pagsakop. At ang mga tao ay ang mga leader ay kinausap ni Propeta Isaiah na magtiwala sa Diyos. Subalit nagano sila ng ng parang doubt na magtiwala. Subalit mas nagtiwala sila doon sa kakapwa nila bansa rin, no, na kilalang malakas. Ang mga tao ay marami ang nagduda sa kakayahan at kahandaan ng Diyos na iligtas sila. Gayunman, ang tunay na issue ay hindi ang katapatan ng Diyos kundi ang kasalanan ng Israel. Ang kawalan ng pananampalataya kay Yahweh na lumikha ng hadlang sa pagitan nila na mapagtatalakay natin bukas sa verse 2, no? Sa 59:2. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang pagsaway at isang panawagan na sa pagsisisi. At ito ay hinihimok ang mga tao na kilalanin ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos. Repentance or pag-amin sa kasalanan at panunumbalik sa Panginoon, no? Yan po yung umiikot or umiingay sa ating pag-aaral dito sa Isaiah, no? Walang makikita natin sa bawat kabanata ay ito lagi yung message, no? Manunumbalik at pagsisisi. Yan. So, binibigyan diin ng talatang ito ang kabanata, ang kabanalan at soberanya ng Diyos. So, binibigyan diin nito
ang kakayahan ng Diyos na magligtas ay hindi kailanman pinag-uusapan. Kasi nga, hindi nga common na kanilang may chance na ito ay kanilang matalakay kasi nga nandun sila sa kasalanan, no? Gumon sila eh. Gumon sila sa paggawa ng kasalanan. Pero dito po, no, kung ang mga taong nakakita o nakakilala sa Panginoon ay nakikita nila kung ano ang kakayahan ng Diyos. Ang kakayahan ng Diyos na magligtas, no, ay kailanman ay hindi po yan nawawala. Sa halip, ang kasalanan ng sangkatauhan ang siyang sumisira sa pakikisama sa Kanya. Yun nga po yung nagiging hadlang. Yun po yung nagiging sanhi ng hindi pagsunod o paglapit sa Panginoon. Tinatampok din ito ang presensya ng Diyos sa mga tao at ang kanyang tapat na pagnanais na magsisi sila upang mailayo sa kaparusahan. So, again, nabanggit na naman po, no, yung pagsisisi. So, ang katotohanan ito ay ang pundasyon para sa pag-unawa sa Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay lagi makukuha sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ngunit, nangangailangan po ito ng pagsisisi at pananampalataya. No? Again, the requirements is pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoon, no? Yan po yung requirements ng Panginoon. Ganoon din, pinapahayag ng talatang ito na gumagamit ng matingkad na paglalarawan upang maipahayag ang punto nito. Ang bisig at tainga ng Panginoon ay mga ekspresyong anthropomorphic expression ay ang paggamit ng mga bagay, hayop na binibigyang buhay bilang tao upang mas maipaliwanag ang mensahe na nais patukuyan. Ang talata ay nagsisilbing panimula ng kabanata at nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng hindi nagbabagong kakayahan ng Diyos na noong una hindi nakikilala ng tao na siya ay may kakayahang magligtas at patuloy na naghihikayat o nag-aalok ng panunumbalik sa Kanya. Ang mga katulad na o mga kasing katulad ng talata ay sinabi sa awit 34:15, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa kanilang daing. Pinatitibay ng talatang ito ang pagiging maasikaso ng Diyos sa mga naghahanap sa Kanya. Sa Isaiah 50, verse 2 nga, no, na napakaikli ba ng aking braso upang iligtas ka? Kulang ba ako sa lakas upang iligtas ka? Ang talatang ito ay sumasalamin sa parehong mga tema gaya ng nitong talata, unang talata na humahamon sa mga pagdududa tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. At sa Roma 3 verses 23 to 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang lahat ay pinawalang sala ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na dumating kay Kristo Jesus. Iniuugnay ng talatang ito na ang kasalanan ng sangkatauhan ay sa pagkakaloob ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. So again, wala po tayong wala ni isa ang nakaabot doon sa requirements ng Panginoon upang tayo imaligtas sa kasalanan. At ang tanging naging kabayaran po, no, ay ang Panginoong Jesus. So no one can boast, mga kapatid. Yan. So ang talatang ito ay binubuo ng kaaliwan at hamon. Tinitiyak nito sa mananampalataya na ang walang hanggang kapangyarihan ay pagiging maasikaso ng Diyos at hinihikayat nga silang dalhin ang kanilang mga pangangailangan at mga pakikibaka sa Kanya sa panalangin. Tayo ay from Isaiah 1 po, no, actually ang patuloy na pag-anyaya o pag-alok ng pagsisisi at panunumbalik sa Diyos ay hindi natigil, no, hanggang dito sa 59. Isang bagay na tayo po ay
pinapaalalahanan na itong bahaging ito ng kakayahan ng Diyos na magligtas ay mas dapat na magpalalim sa atin sa pagkilala sa Kanya, sa pagtitiwala sa Kanya, at especially yung relasyon na mayroon tayo na mas kilala natin ng Diyos. Bakit ka pa magpapatuloy doon sa kasalanan? Alam mong ito ay kumbaga napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus, no? So tayo ay patuloy na pinapaalalahanan araw-araw actually ng ating pag-aaral na tayo ay piliin natin na mas makilala palalo ang Panginoon, na tayo ay Kanyang niligtas, no? Tandaan po natin, ito pong bahaging ito ay nangyari na, no? At ito po ay recap no, kaya kailangan natin i-assess natin sarili natin sa araw-araw. I-assess natin yung paalaala ni Propeta Isaiah na ito yung ginagawa ng mga tao sa Israel, ng mga Israelita, no? That's why pwede nating tingnan yung sarili natin na, ginagawa ko rin to. So, dun po, no? Magkakaroon tayo ng assessment o pagsusuri sa ating buhay araw-araw. Kaya tayo ay pinapaalalahanan sa bahaging ito ng yung pagsisisi at pananampalataya. So pinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may pakialam sa pagdurusan at pangangailangan ng tao. Ang kanyang pag-ibig ay kitang-kita sa kanyang kahandaang makialam, at ang kanyang kabanalan ay nananawagan sa mga tao na magsisi upang lubos nilang maranasan ang kanyang kapangyarihang magligtas. Naalala natin, no, yung kalagitnaan na pagkilos ng Panginoon, yung pakialam niya, no, na pumasok lang po sa na yung si Haring Hezekiah ay mamamatay na, no. Sinabi po ng Propeta Isaiah sa kanya na siya nga po ay malapit na mamatay. At ang ginawa ng Haring Hezekiah ay siya ay nalangin ng taimtim, no. Pero dito po binigyan siya ng another 15 years na buhay, no? Dito po natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang ibig ko lang po sabihin sa part na to ay kaya niyang gawin ang lahat, no? So, itong part na to po nang nangyari kay Hezekiah is hindi po ibig sabihin ay pag tayo na lang na-extend ang buhay natin ay mangyayari. Ito po ay according pa rin sa kalooban ng Panginoon. No? So, ang inano ko lang po dito is yung kakayahan ng Diyos, no? Kakayahan o kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin anuman ang kanyang naisin, no? At ito ay syempre ang dulo pa rin ito is yung kanyang para sa kanyang glory. So, sa practical nating mundo, kalimitang nagiging katanungan ng lahat ng tao, maging ang mga magkarelasyon, ang level at hangganan ng pakikialam ng isang tao sa iba o sa mga karelasyon, asawa o sa simpleng nagmamahal o nagmamalasakit, na may pagkakataon na nagiging dahilan ito ng away, galit o paghihiwalay sa dahilang ang pakiramdam ng pinapakialaman ay kinukulong siya ng taong nakikialam. Kumbaga parang sinasakal or something na hinahawakan sa leeg. So, nagiging pananaw ng mga tao ang kawalan ng kalayaan o damdaming hindi na makakilos ng maayos o malaya. Kung mauunawaan lang sana ng mga taong ito na ang ginagawa ng mga taong nakikialam ay tila isang sugal o sakripisyo. O minsan, ikasasamaan ng kanyang pagkatao, no? Kasi nga, pakialamero daw. Posibleng maunawaan din nila na ang kahulugan at level ng tunay na pagmamahal o pagmamalasakit kaya ginagawa ng tao nangingialam, no? So, ang tanong kasi is ang Panginoon ang Diyos ay kayang gawin, no? Kahit pa sa kalagitnaan ng sitwasyon, at ito ay hindi natin kayang ipaliwanag, no? Pero yun nga, naalala ko yung sinasabi sa akin ng mentor ko before na pag hindi na kita pinapakalman, wala na akong pakialam sa'yo.
Di ba? Ibig sabihin is, mag-alala ka na. Mag-worry ka na, uy, teka, hindi na ako sinisita ni ano ah. Bawa si Pastor Dom, di ba? Hindi na ako sinisita ni Pastor Dom ah. Parang, hindi na ba niya ako, wala na ba siyang pakialam sa akin? Ganun din po ang Diyos. No? Magtaka tayo pag tayo ay hindi na tinuturuan, hindi na tayo nakakaranas ng mga anumang kabigatan. Kasi, ibig sabihin nun, baka wala tayo sa Kanya. Baka tayo nasa jablo, no? Ay, ibig sabihin is, nabubuhay tayo dun sa ino-offer o inaalok ng mundo. Yan. So, kaya po tayo ay pahalagahan natin yung mga taong nasa paligid natin na may concern, may malasakit sa atin, ay tinatama tayo, no? Minsan talaga mahirap na ano eh, na pakialaman ka eh. Kasi siyempre naharangan yung ginagawa mo na gustong-gusto mo. Subalit again, tayo ay patuloy na tinuturuan at tayo ay patuloy na pinapaalalahanan, no? Wag nating itong maging tayo mature spiritually, no? Kaya lang nakakalungkot, nag-mature ba talaga o still immature pa rin, no? So yun na po. At isang paalaala sa talatang ito na tayo ay mahal ng Diyos, no? Ang mga totoong sumusunod sa Panginoon ay kanyang iniingatan. May protection sa araw-araw at makita natin na lagi siyang may tinuturo sa atin, no? So wag nating hadlangan 'to dahil sa ating pagsuway at tayo ay mauwi sa pagkakasala. Kasi tandaan natin, ang kasalanan nga po ang nagiging hadlang upang tayo makalapit sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, tayo ay aminin natin yung ating mga kasalanan. Aminin natin na tayo ay nagkasala. Ito po ay isang sign, isang uri ng pagpapakumbaba. At ang pagtitiwala natin sa Panginoon, buong pusong pagtitiwala na tinatalikuran natin ang ating sarili at tayo nagtitiwala sa Kanya, ito po ay pananampalataya. No? Ano man ang sitwasyon, sa Kanya po tayo umaasa, sa Kanya tayo mas dumedepende kaysa doon sa ating mga kagustuhan. Tandaan natin, tayo ay may mga desisyon na sablay. No? Actually, sablay talaga halos karamihan ng desisyon natin. Kaya lang, sa katigasan natin ng ulo, sa pagiging ma-pride natin, ay ginajustify pa natin. No? Ginajustify pa natin na tama. Pero alam natin, ito po ay hindi naman to sisitahin ng nakatatanda o ng mga nagmamalasakit sa atin kung ito'y tama. Kaya po, no, kung tayo sa atin, sa bahay, sa ating ginagalawang komunidad, no, isipin natin maigi, i-validate din natin, no, na yung pangingialam ng Diyos o pangingialam ng mga tao nagmamalasakit sa atin, ito po ay para sa atin. May tinatawag nga, di ba, na mothers knows best. Pero kaya lang, problema, kung hindi rin alam ng magulang o nung nanay, pwede rin talagang mapahamak ang mga anak, no? Kaya po tayo ay dumepende sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung pride ang sumira sa atin. Kasi ito po ang naglalayo sa atin sa Panginoon. And observe your situation, no? I-assess natin yung sitwasyon natin ngayon. Kung tayo ba talaga ay mayroong konsensya. No, ako honestly, yun po yung lagi kong na hiningi sa Panginoon na gisingin ako, no? Gisingin ako lagi dun sa mga pagkakamali ko through the conscience, no? So nakakalungkot, marami pa rin na mananampalataya daw sila, pero still hindi pa rin nila nawaan ang tunay na pagsamba sa Panginoon. So, yun po, no? Pinapaalaala sa atin ng talatang ito na ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Immutable love.
na hinahamon tayo nito na magtiwala sa kanyang kakayahang magligtas. Magligtas mula sa ating kasalanan. Mula sa nagiging hadlang sa paglapit natin sa Kanya. Magsisi sa ating mga kasalanan at mamuhay sa liwanag ng Kanyang biyaya. Mga kapatid, wala pong kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Kung ito'y ating ilalapit at hihingi ng kapatawan sa Kanya ng buong puso, ng bukal sa ating damdamin. No? Ang pagsuko, ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagpapakita ng isang katangian ng totoong kumikilala sa Panginoon. Ang totoong namumuhay sa kanyang salita. Ba yung pong preaching last Sunday na sinasabi mo kilala mo ang Diyos, subalit hindi mo naman sinusunod na kanyang salita. Ang tawag po doon ay sinungaling. No? So, mga kapatid, ang kasalanan na pumasok sa mundo ay natapos na. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus. Kaya po tayo ay patuloy na inaanyayahan ng Diyos na tayo manumbalik, magsisi, at magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Dahil, sino pa ba ang magliligtas sa atin? Sino pa ba ang may kakayanan gawin ang bagay na hindi natin kaya, kundi ang Panginoon lamang. So yun po mga kapatid, bonsai. Bonsai, di na lumaki. Brother Edgar talaga. Bonsai. Parang nasaktan si Pastor Tom. But anyway, no, yun nga po, no, assess. Always assess. Tayo po ay pinapaalalahanan, tinatawagan sa bahaging ito na tayo ba ay nasa presensya ng Diyos o tayo ay nasa presensya ng kasalanan. Again mga kapatid, for the past 3 weeks yung about sa kasalanan, kailangan po natin ito ihayag sa Panginoon. Aminin na may pagpapakumbaba at totoong pananampalataya sa Diyos. So yun lang po. Sakit na magsalita. Joke lang. So, yun lang po, no? Doon po muna natin tinatapos ang ating talakayan, ang ating pag-aaral. Isaiah 59, verse 1, no? So, bukas po tayo ay magpapatuloy sa verse 2. At napakagandang talakayan po sa buong chapter 59. Kung yung 58 ay sobrang ganda, ito po, napakaganda, no? So, yan po mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa pangunguna sa gawain ito na kami ay patuloy mong biniyayaan ng karunungan at maunawaan ito na kami ay patuloy sa iyo lamang magtiwala. Ang kakayahan mo magligtas ay naganap na. Maraming salamat po, Lord, sa pagtubos sa amin, sa aming mga kasalanan. Naway ang mga kapatid na nakarinig ng live at na recording na ito ay maunawaan at ito'y kanilang maipamuhay sa pamaraan na mapagpuri at mapagsamba sa iyo. Lord, samahan niyo po kami bukas sa aming patuloy na pag-aaral at thank you sa patuloy na proteksyon sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po na ang pagpapahinga namin ngayong araw na to, ang gabing ito ay samahan niyo po kami. Maraming salamat po Panginoon, sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Brother Edgar, Pastor Nanding. Sino ba may nag-join? Yan o, siyempre si Pastor Tom. Yan, at siyempre si Princess, kasama ko dito, kanina si Jewel. At sa mga hindi ko po nabanggit, no, pasensya na po, hindi po talaga nag-appear yung pangalan nyo. By the way, bukas po, tayo po ulit magsama-sama. Maraming salamat. At tayo po ay mabuhay sa presensya ng Panginoon, sa kanyang salita. Sister Irene, yan. Salamat sa iyong heart. Salamat sa pag-join. At yun po, no? Kita-kita po muli bukas. Maraming salamat. God bless. Tapos na po tayo. Bye-bye!